Sa ngayon, according to Executive Secretary Bersamin, nire-review daw ng Pangulo at ang kanyang gabinete yung General Appropriations Act for 2025 bago niya ito permahan on December 30. So, ang tanong ng karamihan, nababasa ko sa mga comments, is yung PhilHealth subsidy. Pwede bang magawa ng paraan ng Pangulo na madagdagan? Kasi yun ang reklamo, yun ang pangamba ng karamihan na mababawasan na ang serbisyo ng PhilHealth dahil zero subsidy. So dahil nire-review, may kapangyarihan ba ang Pangulo na ibalik niya yung dating subsidy. Pangalawa is yung AKAP. Pwede bang i-line item veto ng presidente? And then, pangatlo, yung overall question is, yung 2025 budget, is it for the people or for the powerful? Ito pong mga question na ito is masasagot dito sa mayroong post si Teo Moreno 6 hours ago. Isa sa marunong, masipag na social media influencer. Paborito kong binabantayan itong mga post ni Teo Moreno. So ito, yung sasagutin natin, 2025 budget, for the people or for the powerful? Mamaya, yung pwede bang ibeto o disapprove ng Pangulong Marcos yung AKAP? And then, pwede bang dagdagan niya ang subsidy ng PhilHealth? Okay, unahin na lang natin yung subsidy ng PhilHealth. According to Mr. Teo Moreno, hindi pwedeng dagdagan yung subsidy ng PhilHealth. So, ibig sabihin, as is na yun. Wala na tayong aasahan. Kasi hindi pwede nadagdagan yung besides that one is, di ba nagpapaliwanag na ang Pangulo? Gina-justify niya na okay lang na zero subsidy ang PhilHealth. Kasi hindi daw maaapektuhan ang serbisyo ng PhilHealth with or without subsidy. So yun po. Salamat kay Mr. Teo Moreno dahil yung dalawa na yan ang binabantayan ko, yung PhilHealth. Kung pwede bang maibalik yung subsidy o madagdagan from 0 to kahit ilang bilyon lang ay hindi pala pwede according to Mr. Teo Moreno. Next, yung pwede bang line item veto ni Presidente Marcos Jr. yung AKAP? Sabi niya dito, pwede. Okay, sabi niya, reminder, a presidential line item veto on the General Appropriations Act can remove certain provisions but it cannot add. Ibig sabihin, yung AKAP na isiningit ng ating mambabatas nasa kapangyarihan ng Pangulo na ibeto or hindi pwede yan. Example, mayroong post si Professor Malutikia tungkol sa mga line item veto na ginawa ni PRRD nung kapanahonan niya. So, sa nabasa ko,
starting, I think, 2018 or 2019, every year, merong binibeto ng Pangulong Duterte. Ibig sabihin, pinapag-aralan ni PRRD ang budget nung kapanahunan niya at mayroong pang, if my memory serves me, yung nabasa kong post, mayroong isang year, I think 2019, aabot ng halos 90 billion ang line item veto ng Pangulo. Hindi pwede yan. At karamihan dito, according to Professor Malotikia, karamihan mga congressional insertions. Hindi pwede yan. Disapprove yan. Hindi yan sa akin. So, punta na tayo sa AKAP. May kapangyarihan ang Pangulo na i-disapprove o iganon. Ang tanong, meron bang enough political will ang Pangulong Marcos Jr. na i-line item veto ang AKAP? Ano sa tingin nyo? Paki-comment ko, no? Kasi kung magawa, sa mga nababasa kong comments, kasi ang hilig kong magbasa ng comments, yun ang halos comment na basa ko nga. Kung totoo yung sinasabi nyo, tanggalin nyo ang AKAP. Yung sabi ni, may statement si Executive Secretary Bersamin na ang interest daw ng Pilipino ang talagang inuuna ng Pangulo. Then, daw siya, very prudent daw ang Pangulo, nag-iingat sa pag-program and pag-spend ng limited resources ng ating bayan. So kung totoo, yung mga comments na nababasa ko, kung totoo na ang interest ng Pilipino ang inuuna ng Pangulo, ang kanyang gustong sa katuparan, tanggalin nyo ang AKAP. Ibig sabihin, i-line item veto. So, papalakpak kami, bibilib kami sa inyo kung matanggal ang AKAP. Yun ang nababasa kong comments. Kahit ako, binabantayan ko yung AKAP na yan. Pag niline item veto ng Pangulo, talagang pupurihin ko siya. Papalakpakan na, papasalamatan natin. Pag i-line item veto niya o disapprove niya ang ano. Kasi pwede. Ulitin ko, very clear itong reminder ni Teo Moreno. A presidential line item veto on the General Appropriations Act can remove certain provisions. So yung AKAP, siningit na provision, hindi pwede yan. Ano sa tingin nyo? Mayroong political will, mayroong anong tawag doon? Political will lang alam ko, tapang. Mayroong balls na tanggalin. Ano kayang reaksyon ni Speaker Martin Romualdez pag i-line item veto ito ni Presidente? Sabi nga ni may post si may post si Attorney Harry Roque na itong budget daw, yung pagre-review ng Pangulo, hindi tunay na review. Sabi ni Attorney Roque, yung review daw yan is really a battle between the President and the First Lady and between Speaker Martin Romualdez. Yun daw ang tunay na labanan. According to Attorney Harry Roque. So, dito na ngayon magkakaalaman kung may leadership, strong political will ang presidente na tanggalin niya i-line veto item niya. Kagaya ng ginawa ni PRRD noon, ang dami niya. Basta hindi ko na matandaan yung exact amount,
from 2018, 19, 20, 21, 22, palagi mayroong nilaline item veto ni Pangulong Rodrigo Duterte. Yun ang may strong political will. So dito, in just a matter of few days, 26 ngayon, 27, 28, 29, 4 days to go, malalaman na natin kung ano yung tanggalin ng Pangulo. Huwag na tayong aasa na yung PhilHealth ay babalik, yung subsidy niya, zero na talaga yan. Aasa tayo na sana ang AKAP matanggal. Pagdasal natin yung rally ng mga obispo, mga kaparian, both Roman Catholic, Aglipayan, or Independente, evangelicals, nagdasal sila na sana maliwanagan ang ating mga leaders. Sana mawala yung paghahari ng kadiliman at kasamaan sa bansa, kasi nakikita nila na ang 2025 national budget is self-serving.